Philippine United States. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, dumaan ang Pilipinas sa isang malaking yugto na kasaysayan. At dito, biglang pumasok ang Estados Unidos bilang bagong mananakop at nagkaroon ng malaking impluwensya at pagkakakilanlan at institusyon ng Pilipinas. Naglaban ang mga Pilipino at Amerikano sa digmaang Pilipino-Amerikano, ngunit kalaunay isinailalim ang bansa sa pamamahalaang kolonyal ng US. At noong 1898 naman, matapos ang Treaty of Paris na nilagdaan noong December 10, 1898, sa kasunduang ito, binigay ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos kapalit ng 20 milyon bilang kabayaran. Binuo ang isang kooperasyon sa pagitan ng mga elitistang Pilipino at Amerikano na tinawag ni Michael Cullinane na Filipino-American Collaborative Empire. Ang pagkakaiba para sa kalayaan ay lumipat sa larangan ng politika kaya itinatag ang Philippine Commonwealth noong 1935 kung saan si Manuel L. Quezon ang naging pangulo. Nahinto ito ng salakay ng Hapones ang Pilipinas noong 1941 sa pagsiklab ng ikalawang digmaan pandaigdig matapos ang tagumpay ng Allied Forces noong 1945, idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong 1946 at iniwan itong wasak ng digmaan. Filipino grievances against Governor General Wood. Ito po yung mga hinanaing ng mga Pilipino laban po kay General Wood. Kasi nga po, iba po yung naging pamumuno ng mga US, bigla pong naging iba yung pamumuno ng mga Amerikano sa Pilipinas that time. Base po kasi yun sa kung ano po yung sumakap po dun sa White House. Kumbaga po, since under po tayo ng US, sila po yung nagdidikta kung ano po yung magiging patakaran natin sa Pilipinas. Ang unang dekada ay pinangunahan ng US Republican Party na pinamunuan nila William McKinley at Theodore Roosevelt at William Howard Taft na dalawang henerasyon po ang hegemonya sa Pilipinas. Yung hegemonya po is yung control, kumbaga, yun po yung hegemonya. Nanalo si Democrat Woodrow Wilson noong 1912 sa halalan sa US. Kaya umabot po yung balitang yun sa baybayin ng Pilipinas. Sa paghirang kay Francis Burton Harrison bilang general, inatasan po siya na palawakin pa po yung partisipasyon ng mga Pilipino lalo na po sa politika at pinangasiwaan po niya yung paglipat ng mga Moro at Mountain Provinces mula sa US Army sa mga tunay na Pilipino. Noong 1916 po na ipasa na po ng US ang Philippine Autonomy Act or Jones Law. Kumbaga po, meron na po tayong kalayaan, hindi lang po yung US po yung naglilid sa atin, kundi tayo rin po. At lumika po sila ng bicameral legislature or yung Congress po. Mula 30% po noong 1930, ang proportion ng Amerika ay naging 6% na lang po ito noong 1919. Noong 1920 po, inutusan po ni Pangulong Warren Harding sila Leonard Wood at William Cameron Forbes upang mag-imbestiga po kung nasunan po ba ng Pilipinas ang kanilang ginawang Batas Jones. At inilantad po nila dito yung korupsyon, patronage sa gobyerno. Pati na rin po yung abnormal na transaction sa lupa at yung pati na rin po yung malpractice na pagbabangko na naging sanhi po ng pagkabankrupt ng Philippine National Bank. Ang ulat po ay ikinagalit ni Quezon at ang mga nasyonalista dahil meron daw pong anti-Pilipino na hindi sumusuporta sa kalayaan. Kumbaga po ang mga elite po ay ginagamit lang po nila ang kanilang yaman para po sa politika, sa posisyon sa gobyerno at para sa sariling interes lang po. Noong 1912 po, naitalaga po si Governor General Wood bilang isang general sa Pilipinas. Naiinis sa kanya ang mga pinunong Pilipino kasi po minomonitor po niya yung mga politiko, binabawasan ng budget, bineto ang batas na pabor sa mga Pilipino. Tsaka po nagtalaga ang mga Amerikano ng mataas na posisyon. Noong 1923 po, ibinalik po ni Wood si Ray Conley, hepe ng pulisya ng Vice Squad, at inakusan po siya na tumatanggap daw po ng mga suhol sa mga drug lords. At hindi po pinahintulutan ni Wood na mag-investigate, kumbaga po gusto niya po mangyari na gumawa na lang daw po ng sariling lupon para po mag-investigate. Kaya po nakaramdam ng insulto ang mga opisyal na Pilipino kaya po sila nagbitaw sa pwesto. Ito po sila Mayor Ramon Fernandez, Jose P. Laurel, habang si Quezon at Rojas naman po ay nagbitiw bilang Member of Council of State.
Inutusan din po nilang dalawa ang mga nasyonalista na magbitiw sa pwesto. Tumanggi po sila na ipasa po yung panukala ni Wood at sinubukang baliktarin po yung bineto niyang batas. Ang Filipino grievances against Governor General Wood, ito po yung mga pagmumungkahi ng mga pinunong Pilipino laban po kay Governor Wood dahil po sa kanyang pamamahala at pagiging malupit sa mga Pilipino that time. Mahigit 20 years din po na under po ng Amerika ang Pilipinas pero hindi po nila to kino-consider na pananakop o kasakiman. Gusto lang daw po nilang sanayin ng mga Pilipino sa sarili nilang pamahalaan at pagkatapos daw po ay pagkakalooban na daw po tayo ng kalayaan. Kaya naman po nagtiwala sila dun. Sa unang 20 years naman po, naging maayos naman po ang pamamahala ng Amerikano sa Pilipinas. Pero nung dumating po si General Leonard Wood, naging iba po compared po dun sa napagkasunduan po talaga. Kaya po nung dumating siya, nabawasan po yung freedom ng Pilipinas at kumbaga po, hindi po nasunod po yung pangako na napagkasunduan. Pagkatapos po ng ginawa ni Leonard Wood, naglabasan po yung mga 20 plus na accusation laban po sa kanya. Katulad na lang po nung ito po yung pagtanggi niya na aprobahan yung batas na makakabuti sa public. Tsaka po yung illegal na paggamit ng pondo para po sa mga sahod na opisyal. Tsaka po yung pakikialam sa justice. Tsaka po yung pagpapalalim ng hidwaan ng mga Muslim at Kristiyano. Kaya po nagkaisa ang mga Pilipino para magprotesta at inilaban po nila yung power ng batas sa yung karapatan po nila sa sariling pamahalaan. Ito po yung Executive Number 37. Bago naging Gobernador General si Wood, naging naging military governor sa Moro Province at kinilala po siya ng mga Muslim doon. Bilang gobernador po, inilipat po niya ang kapangyarihan sa mga lugar na mga Muslim kung saan po namumuno po yung mga Amerikano. Kaya po ang hirap paniwalaan kung pinaglalaban po ba nila ang kalayaan o para lang po sa kanilang sariling kapakanan. Isang quote po mula kay Quezon, ito po. Mas gugustuhin ko pa ang pamahalaang parang impyerno ng mga Pilipino kaysa sa pamahalang parang langit ng mga Amerikano. Yung quote po na yun ay nagpapakita ng katatagan ng mga pinunong Pilipino noong mga panahong yun. Noong 1927 naman po, yun po yung taon na namatay si Wood. And sa panghuli naman po, natupad po yung kalayaan dahil po sa pagpasa ng Philippine Independence Day Act 1937. Yun lang po. Maraming salamat. Public Land Laws of the United States Colonial Government. Ayaw magpasakop ng ang mga Moro ng Mindanao ay malaking hamon para sa mga sundalo ng Amerikano dahil ayaw nilang magpasakop. Kaya para mapasunod ang mga Moro ng Mindanao, nagpasa ng batas ang mga Amerikano. Ang Amerika ng PLA or Public Land Act 1903, Act number 926 at tinawag na Homestead Act, kung saan ang mga lupa sa Mindanao na walang titulo ay bibigay o ipagbibili sa mga taong mula sa Luzon at Visayas. Dito hanggang 16 hectares ang pwedeng applyan, Pilipino o kahit Amerikano man. Pwedeng mag-apply sa agriculture land. Dito ay personal mong bubungkalin ng lupa, titirhan, hindi ipagbibili o ibibigay sa iba. Pero dito, hindi nila agad isinama ang probinsya ng Moro at iba pang probinsya, kaya naiwan sila sa programa. Dahil doon, kakaunti lang ang nag-apply ng homestead, kaya nagpasa ng batas noong 1919. Inamyendahan yon, mas pinabilis ang proseso, kaya pwede nang mag-apply ng 24 hectares, kaya madaming mga mula Luzon at Visayas ang lumipat sa Mindanao. Dumami yung mga settlers na lumipat sa Mindanao. Pero may dalawang Moro leaders na pumontra. Isa doon si Salipada Pendatun. Isa siyang batang nag-aaral ng abogasya. Nagbigay siya ng sulat sa Governor General na nawagan na bigyan ng proteksyon ang Moro at lupang nakalaan sa kanila. Para sa kanya, ito ay para lamang modernisasyon.
Ang isa pang leader na tumutol ay si Di Makalang. Against naman siya sa Homestead. Nakabaliktad siya ni Pendatun, lumaban siya gamit ang dahas. Pinatay siya noong 1930s matapos niyang ipapatay ang mga settlers at ang mga opisyal. Nang dumating ang Commonwealth, pinalitan ang batas ng PLA 1936. CA number 141. Pwede na ang 24 hectares. Kailangan magbayad ng entry fee na 5 pesos. Within 6 months, dapat nabungkal ng lupa. At least 1 to 5 dapat na-develop na. At na-develop na para makuha ang titulo ng lupa. At dito ay may diskriminasyon. Kung yung 1903 ay limitado, itong 1936 ay may diskriminasyon. Kasi kaya may discrimination kasi may tinatawag sila noong non-Christian tribes. Kapag non-Christian tribes, hanggang 4 hectares lang yung pwede mong makuha or ma-applyan at kailangan mo nang kumuha ng permit. Kaya ang epekto nito is maraming katutubo at maraming moro ang nawalan ng tirahan o lupain. Itong pictures is pinakita ko ito. Si Dr. Santos is pinakasa pa yung crown niya kay Dr. Salamat. She is brother and niya. Ito yung masya pang nagsala. Ito yung barang is pinipigyan po siya. Pasal niya yung crown niya kay Dr. Salamat. Sa pang pictures pa is published po noong June 16, 1917. Nag-draw po niya si Fernando Marcelo. Ang nangyari po dyan is, yung bata po is sinawis, check in po siya ng police. Then yung police, pinipigyan ng lalaki doon si Juan de la Cruz. Sa pangatong pictures po is, pinakatabi ko doon yung nangyari noon sa kulog, and then yung mga ibalang policing bicycles. Sa pangatong pictures po is, doon yung policeman na sinasabi sila, bawat silang bulungan and make love sa theater. And then, nung pa sa pangalawang pictures is si Uncle Sam, sinihila po siya ng mga lalaki na Pilipino naka-uniform. And then, yung mga pumasok din yung pamistira pa sa American baseball bat, whiskey, and boxing gloves. Next po is din sa Calabari family. Stanley si Tony Basis po nag-stroke niya. And then, mga babae po din kasi yung kapatid niya. Kasi may program pa yung American and then niya pinagalitan siya kasi kamigas yung kapatid niya. And then sabi ko nila na kailangan maging strong shoulder yung lalaki. Ang comic strip po is hindi lang para makapag-entertain but also po para makita nila nangyayari noong temperature pabalik ka ng Japanese war time visual propaganda.